Hi guys! Good morning! Welcome back YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan for today's video guys. Katatapos lang po natin maglaba kahit brand out. Hindi na natin hinintay na maglight. Pero yung nilaban natin is ayan, kunti lang. Kunti na lang yung nilabhan natin. Nilabhan ngayong araw. Sa mga bata lang po yan. Short ni Chrisley Sansan. So basta kunti na lang po yung nalabhan natin, hindi katulad nung nakaraang mga araw-araw at todo marami po yung labahan natin. So ayan, kasi nag-brand out, maglalaban na sana tayo, timing nag-brand out. So tayo nagpatuloy na lang natin, nag mano-mano po tayo. Tas ayan, natapos na po. Yung oras naman natin is alas 10:35. So tambay muna tayo dito sa likod, pahangin kasi brand out nga. Ayan, tahimik po yung buong kapaligiran dahil may klase. Pero yung nandun sa loob sila, Papa Bits, Christian Ronald. Si Paul naman is nandito sa labas kasi hinihintay po niya na mayroong dumaan na maglalako ng isda kasi magtutula daw sila. Tas, yun, kumusta po yung lahat, guys? Hindi po tayo malimit nakakapag-upload kasi nahirapan po akong magawa ng content. Yun nga, pag iniisip ko na po nga na mag-vlog po tayo, sasabayan po na naman ni Papa Bits na magpa-sound. So ayan, nawawalan tayo ng gana, tas hindi na po tayo nakapag-focus. Ngayon, kahit run out nga, nagpapa-sound siya. Yung pinapa-sounds niya po is sa tugtog ng sinulog dahil malapit na po yung sinulog ngayon. Yung sinulog sa Cebu sa city na is pagkakalam ko January 18, pero sa iba-ibang mga lugar, mga eskwelahan, huli-huli po yung nila pag ng sinulog, hindi sabay-sabay. Tulad ngayon sila Chrislyn merong practice sa kanilang para sa provincial meet, tapos meron din naman nagpra-practice ng sayaw para sa sinulog. So bali double-double po yung nila, double-double yung purpose nila, may para sa provincial meet, may para sa sinulog. So busy yung mga bata, pati si Sansan, yung may klase lang or nakakapasok si Pinsoy at saka si Sia. Kahapon walang klase si Sia dahil yung teacher nila is may lagnat. At saka uso nga pala dito ang ubo-sipon. Ako, buyag, hindi naman po natatablan. Inuubo sinisipon. Si Sia medyo okay na po yung okay na po yung ubo niya kasi paggabi ubo ng ubo, para po siyang aso na kahol ng kahol lang, lalo na pag madaling araw. Ngayon napapansin ko po yung inuubo naman is si Paul. Ilang klase? Hapdi ka? Panghapon ka? Oh, suki 12-4. Oh. Pila na lang ka oras ang inyong hakuan? Unsa man dito karon? Wala, katapusan. 9 days. Ato si mong papa, Oh, nandito. mama. Wala man. Ang papa, yun lang kay 8 po, maestra. Okay. Okay. Anak po ni Madam. Galing po dito sa taas dahil meron pong nilamayan nung isang linggo doon sa taas, pero hindi po kami nakapunta doon kasi sa bukid, tapos maputik, hindi po kami nakapaglamay, or talagang hindi kami nakapunta doon kasi busy pa yung mga po namin dito, busy pa yung linya namin. Tas ngayon na ika-9 days na, meron po silang pakals. Inimbitahan naman po tayo, nakakaya naman po na magpunta doon, hindi po tayo nakirami. So kaya yan, nandito tayo, stay po tayo sa bahay. So yan, mahangin po dito sa labas. Inanuhan ko po, ginabasan ko po yung damo dito dahil medyo mataas. Yan po yung itak na nasa tabi ko. Tapos tingnan nyo doon sa likod ko, marami din sinampay.
Marami din sinampay kasi nung isang araw is umulan. Tapos may anunsyo na naman na may bagyo na padating sa Biyernes daw, araw ng Martes ngayon. At yun, okay na po yung inuulan tayo dito ng mga 2 araw, tapos iinit ng 3 araw. Okay na po ako, okay na po ako sa sitwasyon na yan kasi tuloy-tuloy po yung ano natin, tuloy-tuloy po yung tubig natin. So ngayon kasi brown out, nagbomba po tayo sa puso. Hindi po tayo nakapagpaagas ng hose. So ayan, nasasabi ko talaga na magaan sa pakiramdam na yung mga labahan ko is naubos. Bedsheet, kasi sabi ni Mama Walin, yung malaki, ipaano mo na lang, ipa-laundry. Parang nasasayangan po ako sa ibabayad. So, inano ko na lang, ginahandahan, inunti-unti ko po yung paglaba. Hindi ko sinabay-sabay para hindi tayo mahirapan. So, iyon, nalabhan ko lahat. Tapos nakaligpit na naman, inilagay sa plastic, nakatago na naman. So, kampante na tayo na nawala tayong labahan. So, ayan, dinig natin yung tugtog nila Chrislyn dahil nandito sila sa mas pabor-pabor ngayon yung practice nila Chrislyn dahil hindi po sila naiinitan kasi nakapwesto po sila sa covered court ng sunok. Hindi na po sila sa field na walang masisilungan. Parang hindi po sila iitim masyado. Di tulad noon na halos 4 na buwan yung practice nila nasa mainit sila. Rain or shine po yung nila, yung practice. Ngayon, pabor-pabor po kasi nasa covered court po sila ng sunok. Malapit lang po yan. Aanuhan lang po. Tatawid lang po sa sapa kung tatawid ka. Pero malaki yung tubig ng sapa. At yun, meron po akong nakita na na nangyari po doon sa Baruguliti na nag-ano po sila ng birthday ng mayor nila, Mayor Doc ba yung pangalan, basta sa Baruguliti. Yung sit up nila is sa silong ng tulay kasi kampante sila sa panahon. Walang ulan, ang nangyari po, naka-sit up na, tas kainan na talaga. Medyo malapit lang yan po sa sa amin yung Baruguliti. Kasi meron po kaming kilalang vlogger doon na minsan nakapunta na din po sila titulogs doon sa pinaliguan nila. Pero parang sa dam yun. Yung nangyari naman po sa party ng isang mayor, isinit up nila sa silong ng tulay kasi yun, kampati sila na mainit, tas walang tubig. Yung pala, sa taas ng bukid is malakas ang ulan. So, yun ang nangyari, binaha, anod lahat yung pagkain, mga gamit, misa, upuan. Mabuti na lang wala pong na mga tao. Nakaano talaga sila, nakaakyat agad sa tulay. Pero sayang yung mga kiter yun, sayang yung mga pagkain, mga upuan, yun nga, mga ulam, litson, lahat anod. Iwan ko lang kung ano po yung naisipan po na doon po sila nagbinyo sa party po. Pero hindi naman talaga inasahan ng ganung mga kalamidad po na umaabot na yung babain tulad ng mga nangyari dito sa sa Bagyong Tino, Bagyong Uwan, na yung mga nasalanta na lugar na hindi babahain na ngayon binabaha na. Hindi na talaga safe yung mga lugar-lugar na malapit na sa sapa, malapit sa dagat, at sa mga lugar na hindi binabaha, hindi na talaga safe sa ngayon na sasabihin natin na hindi yan naabot ang tubig. Pero hindi natin namamalayan na magaganap yung ganoong trahedya. So, ang gagawin na lang po ngayon kapag may anunsyo,
ina-announce pa lang news na merong kalamidad, merong padating na bagyo, ulan, maging handa na lang katulad nung nandito sila, sila Marusan. Sabihin na lang natin nandito pa yung mga taga Tacloban, bakasyon pa, tapos nag-ulan doon sa Tacloban. So yun, maraming maraming lugar na nabahaan. Tapos yung downtown talaga na hindi nababaha noon, binabaha na ngayon. Iwan ko kung bakit nagkaganyan. Siguro yan sa mga ginagawang mga project na hindi po tinutuloy, tinitigil. So ayun, yung dinadaluyan ng ng tubig or dinadaanan, natatabunan. So yung nangyayari po, nag-overflow, nagagawa na pong isang baha. Kasi marami pong mga project ngayon na inuumpisan lang, tapos itinitigil. Ayan, inaano na lang, pinapasbay, dinadandaanan, hindi na binabalikan. Yan po yung nagaganap, yan po yung nangyayari sa yan po yung nagpupus ng isang baha. Tulad dito sa Cebu, marami din project na halimbawa gagawa ng kalsada, gagawa ng tulay, tapos naubusan ng budget or ano yan, kasi titigil. So pag abot ng time na tag-ulan, so yun po yung nangyayari, maraming lugar na nababaan. Ewan ko kung ano po yung nangyayari po sa nangyayari dito sa Pinas. Wala naman tayong masyadong ginagawa guys, kaya yan, linisan natin dito sa likod. Yung nilinisan na to ni Sir Regan, hindi po niya nataniman kasi nabisi po siya, may trabaho po. So ngayon medyo tumutubo na naman po yung mga damo. Anuhan na lang natin, unti-untiin din natin na tagpasin na lang para hindi po siya masyadong dumami at tumas. Wala naman tayong masyadong ginagawa kundi maglinis ng bahay. Tas yun inaalala po yung mga labahin. Kasi party sa mga estudyante, hindi na po tayo nagsakripisyo na magpunta doon. Hatid, sundo na naman kasi nandito na yung mga
Yung daddy ni Pinsoy is nandito na. Yung nag-asikaso sa kanya, magpakain, magpaligo yung daddy niya. Pero yun nga, sabi ko, ako pa din yung bumabangon pag saing. So, naka-rice cooker na naman. Pagkasaing ko, balik tayo sa higaan. Tas yun, manggigising na po sila mga 6:30. Gigising, papakain, maliligo. Pag 7:30, ayun, aalis. Tas si Chrislyn naman, alas 8 yung yung practice. Ayusan na lang ng buhok. Hindi na natin inaalala na tayo pa yung magigising, magyayaw po tayo na, sige na, maligo kain tayo. Kasi naasikaso na sila ng mga daddy papa nila. Si Christian, tapos si Koan, si Pinsoy, si daddy niya, tapos si naman, si Sansan, syempre, binata na, siya lang naman yung nag-aasikaso sa sarili niya. Tapos yun, sabay-sabay na silang, yung bali na huli si Sansan at saka si Chrislyn. Dahil pareho sila alas 8 yung, yung oras na iaalis. Tayo naman, pagkatapos natin magkape, ayun, pag-alis nila, magliligpit na, maghugas kung may hugasan, tapos, yun, magmamta ng sahig, magwawalis, tas maglalaban na. Wala na tayong masyadong iniisip. So, ngayon, mag-alas 11 na, nandun na si Christian, hintira na ng pagkain si Sia at saka si Chrislyn. Tapos, si naman, hindi, parang kukunin lang si Sia, dito lang pinapakain sa bahay kasi alas 11 yung labas nila. Tapos, yung resume ng klase nila is alauna, so malaki pang oras yung tatambayin sa eskwelahan. So yun, pag desisyonan na naman na dito lang sila pinakakain sa tanghali, kinukuha na lang nila. Tapos sila naman yung maghahatid, hindi naman si Papa Beats. Si Papa Beats naman wala na po talagang ginagawa. Talagang na siya, senior citizen. Palagi lang nakaharap sa speaker, nakapatong yung paa sa misa, cellphone, yun na lang po yung ginagawa niya. Yung problemahin niya yung ulam niya, ganun. Yun na lang, wala na siyang iniisip na pagka alas 3 may susunduin na palagi lang nakasimangot. Yun, nandito na siya, stipot lang po siya. Okay na okay po si Papa Beats, okay sa all right. Wala na po siyang masyadong iniisip. Ako, pagkagising ko sa umaga, ganun pa rin. Routine. Pero, mas nabawas-bawasan. Hindi na po tayo masyadong stress. Stress na lang po tayo kung wala pa kaming ulam. Ngayon yung ulam namin is, kasi nagpunta po sila sa kagabi, sila Paul at saka Christian. Nagpunta sila doon kay Pipin. Nanguha sila ng isda sa dagat, yung sinasabing nanulo, mga shell po yung nahuli nila. Yun, linuluto ni Paul, tinutulan niya. Iwan ko kung ano po yung nun, resulta yung niluluto niya. Kung nanguha siya ng malunggay, tapos siling labuyo doon kila Sirigan. At tapos si Ronald naman naghahanap po ng gabi. Kunti lang yung gabi namin dito, hindi na dumami kasi palaging ginugulayan. So kagabi yung ginawa namin, yung naging ulam po namin, puso ng saging, ginata, tapos meron po kaming bagoong hipon, ginata din, yun, bagay lang po. Bumagay lang po sa gulay na puso ng saging at saka ginata na bagoong hipon. Marami po kaming nakain. Naanhan po yung New Year namin na palaging masarap yung pagkain. Ngayon naman is puro hindi naman puro maparat. Minsan naman pag may naglalako dito ng isda, nakakabili naman po kami. Ngayon parang walang naglalako kasi siguro walang huli kasi pag nagpupunta ka na doon sa sa palengke, mahal na ng isda. Dito pwede ka lang pumili ng bali 100. Yung hinihintay namin yung tambantuloy. Hindi pa po naglalako yung tambantuloy. Tapos hindi naman po
hindi naman nagpupunta pa dito yung ano namin, sukian, utangan ng isda. Si tatay, siguro wala din siyang wala din siyang aangkat na isda kasi umaangkat lang yun. Tapos nilalako dito. Tapos pag mayroon, talagang pupunta yun dito sa amin. Nagkakaroon po kami ng ulam. Inuutangan. Inuutangan na may araw din na babayaran mo kasi meron siyang binabayaran. Ganun lang. Ngayon, nag-iisip-isip kung ano yung mauulam. Minsan, nagbubutong. Mayroon pa naman kami ditong gatas na sobra. Pero parang kakukuha lang ng mga buko ng mga nag-harvest dito. Siguro mga bata pa ito, wala pang laman. Pwede ka naman lang kumuha dito kahit lang mga 3 piraso. Basta magpapaalam ka lang sa may-ari. Dito sa namin sa tapat. Pero mga bata pa. Pwede kami ditong kumuha at yung niyog na yan. May mga bunga na naman. Inubos na yan ang bunga dyan. Ayan, may bunga na ulit. Dyan, nakakasira sa yero. Pag nahuhulog. Ayan. Natagpas na natin yung mga medyo mataas na damo. At meron pa dito. Ito. Ayan. Parang gusto kong pagawaan dito ng tambayan sa kanila. Kasi mahangin pag ganitong oras. Tapos sa hapon, pwede dito din tambayan. Tapos ito po yung mga sinampay natin. Yan na lang po yung mga sinampay natin. Wala na doon sa likod. Kasi yan lang yung nilabhan natin. Kunti na lang. Mas mabuti na lang yung inaaraw-araw kaysa natatambak. Dumami lang naman yun nandito yung mga bakasyonista. Maraming nagamit. Kumot, bedsheet. Na yun na nga. Nalaban ko na. Tapos naitago ko na, nailigpit ko na. Sa susunod naman na bakasyon. Tas dito, maaliwalas na, wala nang mga sinampay din. Maganda na naman po yung paligid. Tapos yung stock room natin, ayan, maraming nakalagay. Kahapon nagsunog tayo ng mga basura. Wala na namang laman yung cabinet namin. Ayan. Yung laman dito is cheese. Tapos isang kape. Wala na rin itlog. Tapos yung nandito is, ayan, gatas. Gatas at isang biplok. Biplok ba to? Biplok. Isa na lang. Tapos mayroon po tayo ditong gatas. Tapos mga lamas. Bakanti na naman yung natin. Tapos yung noodle soup na galing kay Kitain. Lagay natin dito para maitapon na po yung box. Hindi na magsikip. Shampoo, toothpaste. Yan na lang po. Wala nang natira. Tas nagpaplano si Paul na lutuin yung nahuli nila sa dagat kagabi na shield.
Maya na lang daw pag dating kinukuha pa si Pinsoy kasi dito po pinapakain. Yan, nanguha po siya ng malunggay. Nag-ano muna tayo dito, nagwalis, nagsipid. Maluwag na naman po yung bahay namin, maluwag. Yan, yung Christmas tree natin, hindi ko lang yan tatanggalin, hintayin lang natin na dumating yung 2007 kasi nakaano po yung Christmas light, naka-solar po yan. Ito po yung lulutuin ni Paul. Sasabawan niya, yan po. Merong isda, shell. Basta halo-halo guys. Yan po yung lulutuin niya. Ulam namin ngayong tanghali. Yan, maraming nagpupunta doon sa Padasal. Sa ika-90s. Mabuti nga hindi maulan. Kakadaan na po sila. Kamag-anak po ni Sir Regan yan. Mga kamag-anak, aming Chavez. Pero si Madam nandoon lang sa kanila. Hindi nakapunta kasi may baby. Ayan, dyan lang yung motor nila. Hindi nila dadalhin sa bukid. Hindi natin masum na naman yung ano natin, cellphone. Minsan nasusum, minsan hindi. Inano na naman. Kung sa tao binusyo. Minsan nasusum, minsan hindi. Diyan lang po yung motor nila sa baba. Tas dito naman, ayan, inano na po ni Tatay Bin. Inistruktura. Papalitan na naman po ng itatanim. Iwan ko kung ano yung itatanim niya. Kung okra na naman, or talong, or mais. Tas yung ano niya doon, yung kamuti niya, hindi po nagkalaman, hindi kumbaga sa waray, hindi umunod, hindi bumunga ng kamuti, dahon lang kasi parang na ano po siya, namatay kasi nababahaan po dyan, palaging natutubigan pag ano. Hindi naman mabuti yung kamuti na itinatanim na sa lugar na matubig kasi hindi bumubunga, hindi nagkakaroon ng unod, kung tawagin sa waray, hindi bumubunga ng kamuti. Yun lang, nakukuha ng ano, talbos. Yun naman, meron pa tayong natitirang shirataki dito. Yun po yung gagawin kong ano, may laman pala na kape yung ano ko, baso, nakalimutan ko na palang inumin. Akala ko naubos ko na, meron pa palang laman, hindi ko na nainom kasi naglaban na tayo. So itatapon po natin. Tapos yung ceiling fan ko dito parang tumigil kanina, ewan ko kung umandar, ay mali, ano pala yung naisaksak ko, ilaw. Kung umandar pa. Ay, salamat. Mandar din. Kala ko sira na. Kasi kanina, bigla po siyang tumigil yung ceiling fan. Tapos, umugong. Tinanggal ko yung saksakan kasi sinaksak ulit. Tapos, hindi umikot. Kala ko nasira. Yun pala is, magbra-brand out. Tapos, tinry ko ngayon, umandar naman. So, low voltage lang pala. Low voltage. Kala ko po nasira. Ito
sitwasyon po ng pagkahiga namin, yung dito sa loob, yung humihiga sa foam na ito, si Pinsoy at saka si Paul. Tapos ako naman is dito sa folding bed, kasi si Chrislyn gustong tumabi sa akin, di naman po kami magkakasya dito sa tindahan. So ayan, siya yung pinapatulog ko dito. So bali ako dito sa folding bed dito, tapos binubuksan ko lang ito, nakatapat dito. So para lang po kaming magkatabi. Tapos ayan, yung karton po ni Tita Im yung ginamit ko na pang sapaw sa folding bed, kasi kung bedsheet lang, so masakit yung likod ko dahil sa ginaw. Tapos yung laman dyan, inilagay ko dito sa freezer. Nilagay ko po dito sa freezer. Yan po yung laman ng freezer ko. Tingnan nyo. Yung hygiene kit. Yan dito. Tas gunting. Tas foil. Tas ayan, nilagay ko lang muna dito. Yan. Sapatos, baso. Yung nasa ilalim yung band paper. Kasi para po maluwag dito. Magkaroon po ng space. Yan. Diyan kasi nandyan. So, nilagay natin dito po. Dito. Yan. Kasi yung ano natin doon is puno din. Kaya po dyan si Full at saka si Pinsoy. Dito. Magkano kami ni Chrislyn. Mainit na po yung tubig. Lagyan na po natin yung shirataki natin. Tapos takpan muna. At dito naman yung para kay Jane. Yan. Sinagligit ko na lang, pagdala na lang po yung kulang para sa kanya. Ito po yung pinggan. Tapos meron po dyan nasa loob yung baso. Tapos pantalon para kay Jing. Yan. Yan po yung laman, baso, mangkok, tapos pantalon, tapos yung gunting na para sa kanya. Yung araw na lang po yung hinihintay natin na makapunta doon. Siguro baka Biyernes makapunta tayo. Tapos yung pang-ahit. Yung wala lang dito yung t-shirt na para sa kanya na sinabi niya ibigay na lang po kay Sansan. So meron naman po si Sansan t-shirt, hiningi naman ni Ronald at saka ni Lydia. So ayan, galing ko yan kay Tita Im. Nilagay ko na lang dito, nilagay ko lang sa plastic din. Ang tibay po yung mga ganitong bag na pinaano ni Tita Im, pati yung paper bag, yung nakatago. Tapos yung eco bag, maganda, matibay. So ayan, meron pa. So ayan guys, yan lang po muna yung vlog natin. So bye muna, thank you for watching. Kumusta po yung lahat? Pasensya na po kayo pag madalang lang po ako mag-upload, kasi nahirapan po talaga ako mag-gawa ng content. So ayan guys, sana hindi po nyo ako iwanan. Nandyan lang po kayo na palagi nakasuporta. Tas yun nga, thank you sa mga hindi po nag-iisa. Thank you po sa inyo lahat. Sa mga lahat na sumusuporta po sa akin, yung nagbibigay po ng blessings, shout out po sa inyo. Thank you so much. Lalo na po yung nagbibigay ng blessing na pagulat. Thank you po sa inyo. Yung walang pasabi. So ayan po guys. Bye bye po. Thank you for watching. I love you all.